Pag-usapan po naman natin ngayon ay ang paborito kong pagkain ng dinuguan. Sa unang tipan, pinagbawal ng Diyos ang pagbabawal ng pagkain ng dugo. Sapagkat ang dugo ay ginagamit ito sa kanilang pagsamba. Ginagamit ito pagwisik, pag humingi ng tawad. So, napaka-importante sa kanila ang paggamit ng dugo. Sa Leviticus 19 ay makikita natin ang iba't ibang klase at iba't ibang uri ng hayop o paraan ng mga pagbabawal ng Diyos. At ito ay ibinaba sa bansang Israel, sa mga chosen people of God, ang Israel. So, ang pagbabawal ng dugo ay napailalim ito sa lumang tipan. Ngayon, ito ba ay inutos sa mga Kristiyano? Hindi po. Kung ating pong babasahin, ang Colosas 2:16 ay ito pong nakasulat. Kaya huwag na kayong magpapasakop sa mga anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ito. So hindi na kailangan pa ng mga pagbabawal ng mga pagkain. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Mateo 15:10 hanggang 11 ay ito po. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga pumapasok sa bibig natin ay pumupunta lamang sa bituka natin. Ngunit ang mga lumalabas na nanggagaling sa loob natin, yun po nagpapasama. Katulad ng masamang salita, paninira, no? Nanggagaling ito sa ating mga puso, mga galit. Kaya, hindi po mahalaga yung, sa paningin ng Diyos, hindi na mahalaga kung ano yung pumapasok sa bibig mo. Ang mahalaga dun kung ano yung ginagawa mo at nanggagaling sa puso mo. O pangatlong bersikulo, basahin po natin ang unang aklat ng Korinto, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 27. Ito pong nakasulat. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang iyong budhi, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroon ang Panginoon ang may-ari niyon. Kung aanyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung ano ang ikagugulo ng inyong budhi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y iniaalay sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabagabag ang budhi. Ang aking tinutukoy ay ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Ibig sabihin, huwag ka nang mag-alala. Kainin mo kung anong kainin mo. Ang inalay sa'yo, huwag ka nang magtanong. Kahit kanino niya pa inoffer iyon. Dahil hindi naman yung pagkain ang nagbibigay ng pagkakasala sa'yo, kundi yung manggagaling sa puso mo. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, hindi na mahalaga kung anong kainin mo. Ang mahalaga kung anong gagawin mo. Kung ikaw ay rapist, kung ikaw ay mapagsamantala, yun ang problema, hindi ang pagkain. Amen? Amen. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo, maraming salamat.